po natin ang President ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association o Pag-asa na si Sir Steven Cua. At mangumusta tayo dahil may nagbabadya na naman daw na pagtaas ng basic goods. Magandang hapon, Sir Steven. Si Alex po ito. Ganda nga po sa iyo, Alex. Yes, sir. Kasi parang may balitaan po kami na may nagbabadya daw pong pagtaas na naman ng basic goods natin, Sir Steven. Huwag kayong matakot. Nagtaas na eh. Oh. Nabigla kami doon, Sir Steven. Yeah, actually, kinatatakutan kasi ng tao isang araw. Either May 10 or May 15 or may isang araw na biglang lahat tataas. Hindi mangyayari yun kasi yung iba nagtaas na. Yung iba naman hindi pa magtataas. So that's the good news. When I say good news, at least hindi lahat ng produkto sabay-sabay ang taas. May choice tayo, di ba? Pero pag sinabi mo today magtataas, isipin mo kahapon nakapila lahat sa mga supermarkets, di ba? Magkagulo. So, meron na mga nagtaas. Yung mga malita kumpanya, smaller, medium-sized manufacturers, hindi na nila kaya, nagtaas na sila. Hindi naman sila yung market leaders eh. Hindi naman sila yung most saleable brands. So, now, yung mga most saleable brands, yung mga kinausap ng DTI na basic necessities and prime commodities, the market leader, no, ang brands, kilalang kilala, yun, medyo nag-hold back. Merong iba, June pa magtataas yung iba. So, may choice tayo. Huwag tayo matakot at mabuti nga hindi sabay-sabay. Kasi nga, pag nagsabay-sabay, yun, para sa gas stations, pila tayo, di ba? And sir, ano po ba yung particular na mga basic goods na nagtaas kung pwede nyo pong mabanggit? Malagay ko lahat eventually. Kasi lahat eventually, hindi nga sabay-sabay lang. Pero lahat ng, hindi kaya eh, with the logistics, gasoline, ang daming electricity, power rates, no? Yung shipping, tracking, no? With all the increases of these costs ng operation, lahat palagay ko eventually magtataas. Kasi yung hindi magtataas, may iwanan, lilitan kanyang margins kasi lumaki ang kanyang gastusin, di ba? And, yes sir. And may data ba kayo kung magkano po ang posibleng itinaas nito or sa June po ang posible pang itaas ng mga basic goods? Yan ay strategy na ng manufacturer. At pag nagtaas man siya, meron siyang let's say 100 items. No? Ang mga manufacturers hindi sa 10 items niyan. Okay, 30, 50, merong 400 items yung mga multinationals, yung mga malalaki. So, ang gagawin niya by category. This month, taas natin kape natin. Meron din tayong gatas. Next month na natin taas yan. Yung sa gatas, yung pang mataas, pang premium, pang first class market, taasan natin ng mas malaki, 7%. Yung pang masa, taasan natin 3% lang. So iba-iba, hindi mo ma-average out yan sa dami ng produkto, sa dami ng sizes, sa dami ng variants, flavors, scents, no? Paiba-ibang strategy ng manufacturers. Nakatingin sila sa kalaban, hindi sila nakatingin sa consumer, sa kalaban sila nakatingin eh. So, iba-iba ang taas ng presyo. Kaya, syempre, hindi natin memorize bilang mamimili, hindi natin memoryado ang presyo, di ba? Pero yun na nga, yung madalas natin bilhin, linggo-linggo, every 2 weeks, binibili natin, yun dapat naman siguro, medyo alam natin ang presyo nun, di ba? Kapag malaki ang ginalaw ng ating paboritong brand, no, nang tinaas masyadong malaki, may choice kang pumili ng iba. Siguradong may katabing item yan na same category, parehong kape, parehong 3-in-1, na mas mura or mas sulit. No? At tandaan nyo, ang bibili natin yung sulit, hindi yung mura. Kasi hindi naman minsan sulit yung mura, di ba? Yun. And sir, epekto po ba ito ng nangyayari pa rin sigalot doon po sa Middle East? Oh yes, of course. No? Kasi gasolina etong coming Tuesday, magtataas na naman ng gasolina at diesel. No? Although, konti lang. Pero sabihin, mas malaki na yung tinaas mula nung di pa nag-gera kaysa yung binaba. No? So, syempre, yung naunang first few weeks of the war na lumaki ang presyo ng gasolina, now sobrang taas, tinis na yun ng mga ibang manufacturers, di ba? So, kailangan bawiin somewhere. Kasi, nangihiram din naman kahit akala natin napakalaking kumpanya, humihiram din sa bangko yan. Kailangan may interest din, kailangan bayaran yan. Tsaka stockholders, no? Yun.
And sir, yun nga sabi mo po nagtaas na. Medyo natawa ako kanina. para para maiba naman kasi parang sinasabi, naghihintay na tayo. Okay, hinihintay yung Nagbabadya, pagtataas, yung word na nagbabadya. Wala na, tumaas na eh. Kaya Tumaas relax na kayo. Diba? Oo, Relax na kumbaga, kayo. may choices pa naman sila, may option pa naman sila. Kasi Always. hindi naman lahat pa, kumbaga, meron pa rin silang pwedeng bilhan na mas Always. mura. Pero mas Saka, may kalidad yung produkto. Yes, sir. Alex, ang manufacturers nag-iisip kung paano i-maintain at the same price yung kanilang produkto para hindi mabawasan ng market share. So nag-iisip sila, ano man pwedeng gawin? Okay. Sabay ang deliveries, by-batch ang production, bawasan ng kaunti ang timbang, yung kanyang packaging, palitan ng iba na mas mura. So lahat nag-iisip ng paraan. Nag-iisip tayo saan tayo makakamura. Ganun din ang manufacturers. Kasi syempre, meron silang binabantay ang bottom line na sinasabing kikitain na kailangan din naman i-share sa kanilang stockholders, bayaran sa kanilang expansion ng kanilang planta, bayad sa bangko, no, at mga pinag-utangan nila, hindi naman lahat sa bangko lang nangungutang, di ba? So meron na obligasyon yan. In others, may obligasyon din yung mga yan. Hindi naman free from any loans sa mga yan. Oh, yes. And sir, ano po ang gusto nyong mensahe sa ating mga kababayan na syempre, araw-araw ba naman nangangailangan ng basic goods at bumibili po sa mga supermarkets? Well, number one, pasalamat muna at naging disiplinado tayo. Hindi nga tayo nagpanic by the last few months. Number one, nabigyan natin ng oras sa manufacturers makapaghanda. There's enough supply. No need to fear na mauubusan ka. Okay? Number two, yun na nga, ang takot ngayon is stagflation. Ibig sabihin, baka continuous ang increase ng presyo pero hindi umaasenso yung ating growth as a country, no? Yung ating production, no? So, hindi na magdadagdag ng planta si manufacturer, walang dagdag ng trabaho sa ating mga mamamayan, and yet tumataas pa yung presyo ng bilihin. Yun ang nakakatakot doon. Kaya kahit tumataas ang presyo ng bilihin, kailangan may dagdag sa kikitahin ng ating mga mamamayan. So, yun ang trabaho ng gobyerno. Hindi natin trabaho yan, no? Pero, ang trabaho ng gobyerno is to make sure na yung conditions natin ay maganda, economic conditions, no? Para may hanap buhay ang tao, may hanap buhay at may panggastos, di ba? Opo. Yun. So, yun, ang ating pag-iusap sa gobyerno, hindi sa tao, no? Sa gobyerno, sa tao, timpi, belt tightening, di ba? Explain kay Junior kung bakit hindi na pwedeng bilhin yung kanyang paboritong manok sa fast food niya dahil kailangan magtipid-tipid ng konti dahil magkapapasukan na rin. Muna ng Correct. Pero sa gobyerno, yun na nga, kung pwede lang, tama na yung mga politiking. Dahil siyempre, lalong nakasama. What happened last week sa Senate? Lalong sumama ang confidence level ng consumer at ng business sector, no? At ang international market. Sino gusto mag-invest sa isang bansang nakita nilang ang gulo-gulo ng Senado doon, yun ang mga binoto niya. Ano klaseng mga electorates yung mga bumoboto ng ganong klaseng tao dyan, di ba? Nag-aaway dahil nagsisigawan lang, dahil nagpapaputok, di ba? Walang saysay sa ibang bansa, hindi sila nag-waldas, nagsasayang ng oras sa mga ganong bagay, you know? So sir, do you believe na isa po yun sa factor kung bakit yung iba po nating mga nag-i-invest din dito ay parang umurong na ngayon? 200% agree. So yun nga po parang nagiging teleserye na nga po yung Senado, no? At tandaan mo, last September ang ating problema yung corruption sa flood control. Last September pa yun. Hindi pa nga tayo nakabangon, naggera. Tapos ngayon, pumutok pa yung bulkan. Tapos ngayon, ito. Di ba? Panibagong dagok mo naman. Lalong nakaka-compound, lalong nakakasama to, no? So, yun. Dapat makabawi-bawi sana tayo. Bilang negosyante, bilang mamamayan na naghanap buhay, sana makabawi-bawi na konti para makagaan ng konti ang magagaan naman ng konti ang pamumuhay ng tao, no? Yes. Diba? Yun. Ayan. Sir Steven, maraming pong salamat sa inyong time palagi na interview po namin kayo dito. And God bless po and more power. Ingat po kayo. Maraming pong salamat. Maraming salamat, Alex, para nabigyan kami ng boses, no? Para marinig ng taong bayan kung ano sanang expected dapat gawin natin together as a citizenry, no? Para umasenso naman, tumabante naman tayo ng konti.
Maraming salamat. Yes, thank you so much again kay Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Pag-asa na si Sir Steven Kua. Ayan mga kasama, oras po natin 24 minutes, makalipas po ang 3:00 ng hapon at magbabalik